Oo. Na Yeah. talagang kakayanin, no? In every Kakayanin. organization, yung unity to napakaganda to achieve, the goal that have been set, laid down by the organization to achieve it in a right time. So, actually bro, paghahanap ng member is not the problem. Ganon din sa GSAP, no? So that It's is why not, sa GSAP brother, no, wala tayong recruitment. Ayan, yeah, I'm telling it do sa, sa we GC are, na wag po tayong mag-recruit. No? agree, we are attracting people that aligns to our values. Opo. No, whoever people around the world that aligns in our values, that is our people. No, we are not here na mag-join tayo so that we become 1 million members. 1 million members is meaningless if you are not rowing on the same direction. It will only make a chaotic drama, and Parang then sa no ako to, di ba? achievement. Hindi naman tayo ganun karami, di ba, Ton, no? Yeah, we are looking for students that aligns for the principles of Alpha Omega leadership, friendship, and service. The people who wants to serve the community, the Pero people pang who number wants 3 na to yata become tayo sa example. community service dito sa Pilipinas, Ton. No? Number 3 ba o number 2 this year? Last year. Number 2 or number 3 tayo? As May a record fraternity, to nang nilabas na parang we are top 3 ata doon sa community service sa Pilipinas well, we are ngayon. number one in terms of community service for fraternity level. Yeah, Alpha Omega is number one. Pero sa the whole, kasama yung ABS-CBN Foundation, parang pangatlo ata tayo to. Yeah, Includes in all no? aspects, yeah, In all we've been aspect, awarded oo. for that as well. Oo. Yeah. Mm. So bro, nabanggit mo yung organization that also includes, yung ating itong ginagawa natin. This organization na yung tinayo, GSAP, and yung Project Genesis, if this does not represent my values, I will not be here. That's the main reason why I'm here, because it represents my values, and I will hold on to that until it still represents the values that I want. But the moment In the that first place po, para maintindihan ng mga viewers, we are not earning money from this live. No? Ako hindi pa ako nag-e-earn, nagmo-monetize tong aking page. Same thing with Brother Tads, hindi pa naman yan talaga, tsaka, ano bang pakinabang ng Brother Tads dito? Kasi yung, kumbaga, negosyante po ito, kung may kikita man tong kanyang page, napakaliit lang yan para against sa income ng Brother Tads. But we are doing this because we believe, mga kapatid, na may impact po itong ginagawa natin na ito, no? At Brother Tats, ay ano ko na rin, no, ikwento ko na rin yung experience ko kagabi, no, pala. sige bro, napakaganda niyan. Personal experience. Actually po kasi minsan, alam niyo po, may mga nag-PPM, ako po ay naniniwalang kalahati, naniniwalang hindi. I don't know why, ba't ganito po, no? Pero marami kasi nag-PPM na gusto tong live namin ni Brother Tats, no? Kailan kayo mag-live, ganun-ganun. Pero sometimes, we don't take it seriously, Brother Tads, no? I don't know, siguro dahil umiidad na yata tayo, nagiging masyado natin tayong speculative tol, no? Oo. Pero kagabi, Brother Tads, after kong pagkagaling ko ng firing range, no? May mag-asawa from dyan sa, no? Malapit sa Marilao exit. Dyan sa may nakita yung picture niya. Opo, pinost ko. Alam niyo po ba ang sinabi sa akin? Sir, di ba kayo si Sir Corixman, yung kasaba ni Sir ni Sir Tads sa Amerika? Sa live, sabi niya. Pero hindi niya mabanggit yung fixing the home by fixing the man, tol, no? Yeah. O, sir, kasi pinanonood po namin kayong mag-asawa. Tapos pinanonood din namin sa anak namin minsan kasi hindi namin natatimingan na live kayo. Tsaka wala po kayo kasing schedule, sabi sa akin, tol. So now we have schedule every Sunday, mga kapatid. That's our fixed schedule. Opo, kaya sabi ko, meron na po ngayon, kako, every Sunday po, 8 p.m., kako. So nagulat po ako, nagpa-picture po sa akin yung mag-asawa. Sabi niya, sir, sana tuloy-tuloy lang po ninyo yung ano ni Sir, yung live ninyo ni Sir Tads, sabi niya. Yeah. Sabi ko, if God is will be, kako, ay tuloy-tuloy po yun, kako, hanggat siguro kaya pa namin ni Brother Tads. Kako si Brother Tads kasi busy rin po talaga yun, kako, kasi bukod sa nag-i-empleyado na po yun, nag-negosyo pa po yun, kako. Ganun ba, sir? Opo, ano po yun, hindi po yun na kontentong maging negosyante lang, kasi nagko-consultant po yan, kako, kaya busy rin po yan. Ko naman po ay government employee. Minsan po, syempre, may time din ako sa family ko. Syempre po. Kaya minsan, pasensya na po kayo, sabi ko. So, pag alis ko doon, while driving sa NLEX exit, napaisip ako, sabi ko, kaya di ba sinabihan kita kagabi na, tol, kako, hindi na rin pala talaga may impact na itong ginagawa natin. Kasi, biro niyo po, banggitin na kailan po kayo ulit, ganito. At saka binanggit kang una, tol. Ang sabi sa akin, kumusta na po si Sir Tads yung nasa Amerikang kapartner niyo?
it makes me feel very happy. Thank you very much for that. But our Opo. promotion here is actually the goal here is, you know, to rebuild the families. This is our kind of pay forward natin, no? Tayo bro, dumaan din tayo sa struggle sa family, and then I can say na we have succeeded on that trial. Muntik na rin nasira ang aking pamilya, mga kapatid, no? At that time, nobody guided me except that nagkaroon ng siguro way ang Panginoon, mga kapatid, when there's a word or there's some kind of whisper in your head, in your ear na do this, do that, mga kapatid, because that is the Holy Spirit talking to you, you know. Ikaw, Brother Tats, maganda pa sa'yo kasi di ba nung nagka-problema ka, married ka na, no? May family ka na. Yeah. Alam niyo ako, mga kapatid, ayoko nga mag-asawa, no? Ito, tingnan niyo to. Ayoko mag-asawa. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, mag-aasawa lang ako, baka maghiwalay lang, no? Very negative ako, tol, very negative, no? Until such time po na kinausap na ako ng father ko. Kasi alam niyo, mga kapatid, kami ng misis ko, 9 years kaming boyfriend-girlfriend, no? Buti po, pinagtiyagaan akong hintayin ng aking asawa, no? Biro mo po, alam mo, Brother Tats, nung mag-asawa kami ni misis, 29 na siya, tol. 35 ako, ba? Wow, Nung naging it is late, yeah. Opo, pero nung naging girlfriend ko si Mrs. mga kapatid, 20 anyo siya, 26 ako. Ganun katagal. Isipin niyo po, napakaswerte ko. 10 years, no? 10 years, isang dekada. Pinagtiyagaan po akong hintayin ng aking Mrs. Napakagwapo ko naman, no? Diyos ko po, Panginoong Diyos, no? Pero alam niyo po, namulat ako sa salita ng tatay ko, hindi maganda yung ginagawa mo, anak. Kasi disenteng babae ang girlfriend mo. Magpakasal na kayo, no? Yeah. At nakita ko rin po na sabi ko, bakit hindi ako mag-gamble? Alam niyo po, mga kapatid, aminin ko sa inyo, bakit po halos ayoko nang mag-asawa. Kasi product po ako ng broken family, hiwalay ang mother at father ko. Kaya nga gustong-gusto ko itong advocacy namin ni Brother Tad sa Fixing the Hope by Fixing the Man. I myself ay product ng broken family. Kaya po, sineshare ko sa inyo, ayoko, sabi ko, mag-aasawa ako, maghihiwalay rin naman kami. Mangyayari lang ulit yung nangyari sa akin. That is why may fear po ako ng marriage. Yeah, it's Hindi po sa tayo ay tumatakbo sa responsibilidad. Takot tayong pumasok sa responsibilidad na bandang huli ay magagaya lang sa nangyari sa buhay ko, no? Pero doon ako pumasok sa isip ko na I need to gamble, no? Hindi po normal na ako po ay lalaki na hindi magpapamilya, no? Kaya yan po, nagpakasal po kami ni Mrs. noong 2016. And alam niyo po, kahit mag-asawa na kayo, there are challenges, no? Opo, the more there will be challenges, the more. Kasi committed ka sa asawa mo, and then you are used to your old life, you know, and then, you know, ma-reflect mo ngayon, kung saan pa ako nag-asawa na, andito na naman, di ba? So your decision to build a family is constantly being attacked by your old you, yung lumang tao mo, yung lumang ikaw. Grace Arts, shoutout sa'yo dyan. Ma'am Grace, salamat po at andyan ka. Tol, shoutout ko lang yung mga viewers natin, Tol. Makapag-kuhan tayo, greet tayo sa kanila. Ritarino Joseph, shoutout sa'yo dyan. Brad Brown Fox, salamat bro. Brad Ruel, shoutout po, nakakataba daw ng puso. Brad June Francisco from Italy, good morning sa iyo dyan. Manny Hernandez, shoutout sa GSAP family, thank you very much. I hope everybody nasa mabuting kalagayan ngayon, and I hope everybody is into their kind of comfort space, just like what we have right now ni Brother Corexman. Medyo relax tayo ngayon, and however, with this age right now natin, mga kapatid, no, it's time for us to give back whatever we have, whatever we know. It's time for us to give back sa next generations. Hopefully, actually, mga brother, mga sister na nanonood, no? Tama po si brother. Ako po, hindi po ako mayaman, no? Hindi ako katulad ng kalagayan sa buhay ng Brother Tads na siyempre, mas nakakaangat itong kapatid natin kasi ito, inhinyero ito, engineer ito, at negosyante ito. Pero alam niyo po ako, tama si Brother Tads, it is the way we have to pay forward, no? Kung ano man yung meron tayo ngayon, itong mga ganito pong pagtuturo, yung mga ganitong programa po, ito po ay pag-share ng karanasan, ng mga knowledge na ito,
ito po ay isang bagay po na gusto nating gawin para po tayo ay makatulong po, makapagbigay ng ibang perspective dun sa mga tao po na nanonood sa atin, yung mga sabi nga natin, tama si Brother Tad, sa ayoko rin ng word na follower. Ang sinusundan lang dapat si Kristo, no? Amen. Mga Amen. viewers natin, yung ating mga FB friends na lang siguro, diba? Yung Friends, ating mga yeah, kaibigan, yeah. no? Social Pero media friends. I really don't, same with siguro kaya kami nagkakaintindihan ni Brother Tats. Ayoko pong gamitin yung word na follower. Dapat ang sinusundan lang natin ay ang Panginoong Diyos, no? Mhm. Opo. Ako ayoko rin yan, yung idolatry, yung idol na yan. No, ang Panginoong Diyos po dapat ang idolo natin na una sa lahat, no? Amen. Pero but then again, alam niyo po, one way of paying forward is sharing knowledge, sharing experience, teaching people, no? Yeah. We are very lucky mga kapatid, no? Itong social media ay pwede nating gamiting platform sa Mhm. pag-share ng mga information and knowledges and experiences para matuto yung mga iba nating mga kapatid na may mga pinagdadaanan sa buhay, nalilito, confused, chaotic ang kanilang pag-iisip, and living with a wrong perspective. Baka ito po yung ating magawa, no? Makapag-share tayo sa kanila ng ating mga thoughts, no? Para po mabago ang kanilang mga pananaw. Yeah, Alam niyo and po ito, yeah, ito bro, yung mga bosses na to, message of God comes in different forms. Sometimes kay Moses noon dumaan sa apoy, di ba? Sa burning bush, no? Sometimes through our co-workers, sometimes nga kahit sa mga halaman, no? Kahit sa mga nangyayari sa paligid natin, the Lord is speaking to us. He has a message to us. However, if we are just so busy living, para tayong nasa treadmill, alam mo yung treadmill tool, busy movement, ang movement lang ang busy mo, paa mo ay gumagalaw, but you are not going anywhere. So this is the trick of life na gusto ng kaaway sa atin, gusto ng devil to become busy of doing nothing. And then at the end of our lives, we will realize, oh, where's my children? Where's my idle wife? mind is dangerous, sabi nga. Yeah, Kasi yeah. yung idle mind, yung ating mga bakanteng oras at mga pag-iisip natin na hindi busy, yan po yung ginagamit ng Diablo para pasukin po tayo. No? And we are Gusto ng introduced. demonyo yan, mga kapatid. Yeah, Oo. agree. We are introduced to the illusion that, yeah, I'm so busy of many, many things. Every day busy ako. But if you try to sit down, you are busy on doing, achieving what? You are just being tricked or illusioned by life. So itong ating ginagawa, mga kapatid, rebuilding, fixing home, fixing the man is kind of a calling that hopefully we can, participate into this great awakening of bringing back the sanctity of marriage, bringing back the strength of family, especially Strength of a man, yung tibay ng lalaki ito. especially the integrity of a man. No, that integrity of a man has kind of lost because we, as a man, we exchange this integrity on comfort. Like you said kanina, tol, ang reason mo hindi ka nag-asawa dahil maghihiwalay din lang. Mind you, brother, maraming mga lalaki ayaw mag-asawa kasi ayaw magbuhay ng mga tao na hindi nila kakilala, like their wives. Ayaw nila ng responsibility. Ayaw nila ng accountability. And that is a thought na sabihin nila, wala naman ako sinasaktang tao, wala man akong inaapakang tao. Ganito lang ako. But actually, brother, there is something fundamentally is broken. And that is bringing family into this world so that ikaw mag-instrumento ng mga bata na naging light din sa mundong ito. No? This is the when I say cycle of life is yung tao na buhay, hindi lang siya mag-consume, hindi lang siya gagamit, hindi lang siya puputol ng kahoy, hindi lang siya maghinga ng oxygen, kundi kaya gagamit ng sunlight. He has to participate in this life and Dapat may participate. contribution siya as a human being. No? Agree and participate it effectively and meaningfully. You cannot just consume, no? Marami na ngayon, mga kapatid, not only in Philippines, that people, especially men, they are consumers. They have developed this consumerism inside them. They want clothes, they want cars, they want a house, but they don't want to bring children into this world na mabuting tao. They don't want accountability. They don't want
to raise children, no? Kaya ayaw Alam mo, nila Tol, ang mag-asawa. isang dahilan bakit ganyan na kasi po ang tao, kasi napakarami ng material things na yung mga flashy na bagay na meron ang mundo. Kaya Mhm. hindi na nagiging priority ng tao yung ano no, yung pagpapamilya. Ang Yeah, gusto na nila validation, no? Oo. validation. They, Attention, no? yeah, they are attached to this ideology that if you have money, this ideology is the most evil thing in the world, mga kapatid. That if you think that you have money, you have no problem. This is the indoctrination of the devil. Mind you, brothers, those people who have money don't think that way. The only people who think that money is the solution of all things are the poor people. Okay? If you are poor, then your solution to all your problems is money. However, ang logic is ganito. Kapag ang tool mo is martilyo, hammer. If you have tool, kung ang tool mo lang is martilyo, lahat ng problema sa buhay mo ay tungkol sa Mamartilyuhin mo pako. na lang. Tungkol sa pako. Yeah. Yeah. Lahat ng problema nakikita mo dahil yan sa pako. Dahil ang tool mo is martilyo lang. Limited. Yeah. You have very limited perspective of life. Yeah. Life is beautiful. Life is meaningful if you live it according sa grace ng Panginoon, according sa pamumuhay ng mabuting pamumuhay. And one of the mabuting pamumuhay is to raise good children in this world. Bring good children in this world so that yung liwanag lumaganap. Fixing home by fixing the man. Yeah, magandang gabi po sa ating lahat. So, batiin natin, pabati nga iba nating viewers na hindi natin Okay, nabasa. mayroon tayong mga kababayan ngayon na nanonood. Maraming salamat. Andyan si Brother June Francisco sa Italy. Oy, mga brother bumalik na si Artemis 2. Kung hindi nyo alam, Artemis 2 is yun yung nag-journey, pumunta in the last few days, pumunta ng buwan, no? Ang America Space Shuttle Artemis number 2 pumunta sa buwan, no? Ngayon to na-prove nila yung sinasabing batiin ko lang dark side of sandali the si moon. Sir Manny Hernandez from Pampanga Group natin. No, Okay. Brad Manny, salamat po. Kanina nabanggit ko na siya kanina. Salamat po. Retarino Joseph, magandang gabi po. Si Sir Ma'am Grace Arts, magandang gabi po. Amor salamat po. Aquino Morante, magandang gabi po sa inyo. No? Hello, Ma'am Salamat Amor. po. Kumusta ka dyan? Good morning sa'yo. Po. At Salamat dyan sa mga buong nasasarapan sa Chisang pagsasalita family. dito ay hindi na kami nakakapag-shout out. No? Anyway, tuloy mo yung kwento, Tol, yung Artemis. Nandito tayo ngayon sa topic na human attachment. Maya-maya, i-define natin to yung mga human attachment, but we are in the middle of defining human attachment and the implications of it. So yung Artemis, mga brother, Artemis 2 is the second flight of humanity papunta sa buwan, no, led by America. Of course, Russia has been there, but they never been televised or being documented. Itong Artemis 2, ito yung magpuprove what is behind the dark side of the moon. You know, mga kapatid, yung sinasabing dark side of the moon. Ang buwan, sa kalaman ng lahat, ang itsura ng buwan is yun lang yung nakikita natin palagi, no? Hindi natin nakikita ang likod ng buwan, no? Kung ito yung Earth, ito yung buwan, umiikot tayo sa Sun. However, ang ikot ng mundo is sumasabay ang ikot ng moon, no? Ng buwan. Therefore, ang nakikita natin palagi is yung surface ng moon. Kaya picturean nyo ang buwan. Kung mayroon kayong high magnification telescope, ang nakikita nyo the same all throughout the month. January, February, March, the same appearance ng buwan, no? Pwedeng mayroon ng half moon, mayroong full moon, mayroong quarter Pero moon. yun pa rin ang itsura, no? Yun lang ang itsura. Parang ako, ito itsura ko. There are times na ito lang makikita mo, pero ito pa rin itsura ko. You will never see back of my head. So the question now ng humanity, ano ang sa likod ng buwan na yan, no? That's why they call it the dark side of the moon. Kung kayo ay familiar sa bandang Pink Floyd, mayroon silang album Dark Side of the Moon, no? So what they did, brother, umikot ang Artemis, no? Umikot ang Artemis sa buwan, sa likod. Hindi sila naglanding, and they took pictures of that, no? Ang buwan pala tol, sa likod ng buwan ay hindi madilim. Yun pala ay maliwanag din. Iyan ay sasisinagan din ng araw. What I'm trying to bring into this news or human experience is that there are so many things in this world that
need to be explored and to marvel the creation. So that If is we why kaya itong attachment kinikwento natin sa kanila na dapat Yeah, makita nyo to. No, opo, opo. if we are to cling to the idea noong unang panahon, the idea noong unang panahon na tayo ay sentro ng mundo, tayo ay sentro ng universe, no? That was the first theory way back maybe 16th century na ang buong sanlibutan, the universe, umiikot sa earth, no? And then now we discovered that it is not. So that ideology was thrown out. It is no longer correct. Tayo ay umiikot sa sun. Okay? That sun is called solar system. Nandun tayo sa solar system na yun. And that solar system has been discovered as well na ang solar system natin is part of one galaxy. And we call it, as human being, we call it Galaxy Milky Way. And Galaxy Milky Way is also umiikot din, no? Ang pinakamalapit natin na galaxy is Andromeda. That is another group of billions of stars. That how vast is the universe. We call it multiverse, in fact, no? And here we are clinging to a very simple kind of primitive idea na, yeah, tayo ay matalino. Tayo ay alam na natin ang lahat. Tayo ay hindi nagkakamali. That is an ideology that a human being wants to feel so that mayroon siyang tinatawag na ego. Na magaling ako, matalino ako, matapang ako, mayaman ako, mayroon akong doctorate. I don't need you. I don't need God. I don't need to Kaya ko na, people. sabi niya, no? Kaya ko na, no? Kaya na ko mag-isa. lahat. I will never fail. And that is actually many people fail because of that ideology that, yeah, I know everything, and I am attached to my ideology that I am this. You project your life na ikaw ay perfect, ikaw ay matalino, ikaw ay matapang, ikaw ay mayroong doctorate, yung sinasabi ko nga, ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay hinahangaan ng mga tao, then I will never Ikaw ay fail. pinapalo, tol, no? Pinanunood ka. No, pinapanood ka. So, tapos isasabihin mo sa mundo na kung hindi ako mabuting tao, bakit mayroon akong 1.2 million followers? Bakit mayroon akong 3 million followers? Why do people watch me? No, and that gives you an illusion. Siya nga pala, tol, no? Ipaliwanag pala natin ito para may idea tong mga regarding dyan sa mga follower na yan at subscriber na yan or viewers na yan, no? Opo. Kanina, binanggit ko na nung una, parang pag may nagsasabi tol na, hindi sir, ganito, ganyan. Parang, minsan kasi po, masarap pakinggan. Tama, Brother Tads, no? Until such time po, malalaman nyo na lang po na may impact yung ginagawa nyo. Pag talagang nakikita nyo, yung pinakaano nito, yung end result, no? Yung beauty, no? Kapag kayo po ay na-appreciate ng totoo ng mga tao. Kami po ni Brother Tads, no, itong I'm sorry po sa mga dating umasa doon sa tuloy-tuloy na live namin ni Brother Tads. Kasi dati nung nagla-live kami ni Brother, grabe, ang dami nang nanonood noon, no? Until such time, medyo naglaylo nga ang Brother Tads dahil nagkaroon siya ng problema, no? Sabi ko nga po, lahat tayo may pinagdadaanan, no? Pero nung una po, akala ko po viewers lang din talaga, ano? Akala natin ay ano lang to, mga nanonood lang. Pero nagkikwento na po sila ng mga ano nila, nag-share na sila na, sir, yung kinuwento nyo nakaraan sa live, nangyari sa akin yun. Sir, ganun pala yun, sir, dapat pala ganito. Meaning po, nagkakaroon po ng, ng value yung ginagawa natin. Kasi ang tao po, nagkakaroon ng realization, Brother Tads, no? Oo. Kaya nga, sabi ko po, sana po itong mga ganitong programa, palagian po, sana makakatulong sa inyo, no? Sana po nakakapag-share kami ng knowledge. Kasi we're not earning money